Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Oo nga, nakita ko eh. Ano yun? Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Oo yan. Tangina na kayo. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Nauwi sa tensyon ang pagtatapos ng pre-trial ng isang kasong plunder sa Sandigan Bayan matapos harangin ng mga gwardya ng DJMP si dating Congressman Mike Defensor na magpag-usap sa media. Kasabay nito, inilabas na rin ng korte ang pinal na schedule para sa hiling na piyansa ng mga sangkot na opisyal. Si Margot Gonzalez sa report. Nagkaroon ng tensyon sa hallway ng Sandigan Bayan matapos harangin ng mga BJMP personnel si dating Congressman Mike Defensor na makapagsalita sa harap ng media. Pagkatapos kasi ng pre-trial nito sa kasong plunder ay lumapit si Defensor sa mga mamahayag nang bigla na lang itong dakmain ng isang BJMP personnel. Pumalag dito si Defensor pero patuloy sa pangharang sa kanya mga jail guard. Sa kabila niya na hindi pa rin nagpaawat ang dating kongresista sa pagsasalita kung saan sinabi nitong 2 beses na silang nirate umano ng mga taga-BJMP at binanggit ang issue sa Ghost Flood Control Project. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Oo nga, nakita ko eh. Ano yun? Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Oo yan. Tangina na kayo. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Sa ipinadalang pahayag naman ng Company Defensor sa SMNI, ginate nito na hindi saklaw ng kustodiya ng BJMP ang pagkaitan siya ng kanyang karapatan na makapagsalita at karapatang makapagpahayag ng kanyang saloobin. Si Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi na sa pagkakaalam niya, wala namang inilabas na gag order para kay Defensor. Bawal lang umano magsalita si Defensor kung patungkol sa merito ng kaso ang kanyang sasabihin. Mas mainam-anya na ang BJMP ang magsalita hinggil dito. Ang BJMP wala pang sagot o pahayag hinggil sa insidente. Samantala, sisimulan na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa September 3 ang pagkinig sa bail petition nila Senador Rodante Marcoleta, Defensor at mga negosyanteng sina Aresto Talveray at Joseph Espiritu para sa kanilang kasong plunder na nag-ugat umano sa tinanggap na 75 million pesos na campaign donation ng senador. Ayon sa prosecution, nasa 8 testigo ang ihaharap nila sa bail hearing laban sa mga akusado. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson as Chief Justice Carl Miranda, ang prosecution ang dapat lang na magpatunay na malakas ang ebidensya laban sa mga ito. Kapag mahinang ebidensya, pagbibigyan ng korte ang hirit na piyansa ng mga akusado kahit pa ang kanilang kaso ay may kaparusahan na reclusion perpetua o life imprisonment. Sa Lunes, nakatakdang isumite ng prosecution ang listahan ng kanilang mga testigo at ang schedule kung kailan sila ihaharap. Itinakdang gawin ang pag-inig hanggang October 1 sa kada araw ng Lunes at Huwebes. Merong 30 araw ang Sandigan para resolbahin ang bail petition. Magsisimula naman ang paglilitis ng kaso 1 linggo matapos ang bail hearing o sa October 8, 2026. Para sa show sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Yan o ha. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Nakita ko eh. Ano yun? Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Totoo yan. Tangina na kayo. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Oo nga, nakita ko eh. Ano yun? Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Oo yan. Tangina na kayo. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Dito ano.